Hi guys! Tapos na naman yung trabaho ko sa maghapon. Bali po guys, sa nagtatanong po na kung paano ako napunta dito sa Spain. Kasi madaming nagtatanong sa comment. Kaya sasagutin ko na kayo. Mula ako sa Hong Kong, 8 years ako doon. Tapos nag-apply ako ng Poland nung una. Tapos matagal akong naghintay, hindi ako naswerte ng Poland. Kaya lumipat ako ng Norway. Nag-apply ako ng Norway. Pero hindi rin ako sinwerte kasi ewan ko, minalas din yung agency ko doon sa Norway. Kaya lumipat na naman ako ng Czech Republic. Ayun, nung lumipat ako ng Czech Republic, akala ko scam na naman. Pero nagkabisa naman kami. Kaya ayun, nandito na ako sa Spain. Bali, wala akong agency guys. Meron akong agent sa Hong Kong. Tapos yung agent ko sa Hong Kong, yun yung may contact sa EU guys. Marami siyang contact sa EU. Wala din siyang agency. Ano lang din siya, yung agent lang din siya. Bali. At saka, nagre-refund siya ng ibabayad mo. Pero halimbawa, sa amin 30, magkano nga yung 31, magkano nga yun? Nakalimutan ko yung mga 30,000 HK dollar yung binayad ko. Kung halimbawa, kung hindi ka na malas-malas, makakaalis ka. Pero kung hindi ka makakaalis, nasa sayo kung magbaback out ka o hindi. Kung magbaback out ka, ang patakaran niya, halimbawa 30 yung binayad mo, kukunin niya yung 5K pag nag-back out ka, pag ikaw nag-back out. Pero kung hindi ka naman mag-back out, tutulungan ka talaga niya na makapuntang Euro hanggang sa Europa, hanggang sa kung kailan mo gusto. Kasi ako guys, sa totoo lang, 2 years akong nag-apply sa kanya. Ayun, nagkamalas-malas, pero hindi niya pa rin kami iniwan. Kaya yun, nasortehan kami ng Czech Republic. Yung mga kasama ko, katulad nung kasama ko dito sa Spain, 1 year lang siya naghintay noon. Kasi nung sabay kami nag-apply ng Poland, is naswerte siyang nagka-slot sa Poland Embassy. Kaya nauna siya sa akin. Tapos 1 year na siya dito. Ako pa lang is kakarating ko pa lang. So, kung nagtatanong kayo kung anong agency ko, wala po. Agent lang po yung ko. Bali, ang agent ko po, mayroon po siyang FB na pangalan niya is Mili Mili. Tapos yung profile niya is plug ng Europe. Pero kung hindi kayo sigurado, pwede nyo naman akong i-PM sa FB ko. May FB pa ako na Pakli Barlin. I-PM nyo ako doon at saka i-screenshot ko sa inyo yung FB ng agent ko. Yan lang ang patakaran ng agent ko. Kailangan mo patient. Hindi ka makulit kasi yung pag-apply ng Europa is mahirap. Kagaya ko, 2 years akong naghintay. Matagal, grabe yung stress. Tapos
Tas nauna pa yung mga kasama ko, na malas-malas pa ako, pero hindi talaga ako sumuko kaya ayun, nasortihan din ako ng Czech Republic. Maganda kasi ang Czech Republic guys kasi kayo yung magpapasa ng ano nyo, yung mga application nyo doon sa embassy. Bali yung sa agent ko is yung ano lang ang sa kanya yung working permit. Yun ang ano lang niya. Pero ipiga-guide niya kayo kung paano gagawin to. Ang sa akin kasi, ang una kong ginawa noon is nagpasa ako ng CNCC sa Czech Republic. Tapos, matagal siyang dumating sa akin noon, 6 months. Nung nag-a-apply pa ako sa Poland, nag-send na ako sa Czech Republic. Kaya nung nag-decide na ako na lumipat ng Czech Republic, meron na ako nung CNCC na reply. Kaya yun, tawag dun, ginawa ko, inano ko yung mga requirements para sa Czech Republic. So, ang requirements lang sa amin is NBI, apostel, tapos yung ano talaga, red ribbon. Inutusan ko lang yung nanay ko na ano niya ako doon sa Pinas. Tapos, yung police clearance lang sa Hong Kong, yun lang ang kailangan nila. At saka yung bayad nyo, saka yung police, ano nyo, yung police clearance nyo, at saka yung NBI postal ninyo, yung red ribbon, kailangan yun ipa-translate sa Czech Republic, word. Meron din, pwede din sa mga accredited, pwede mo din ipa-translate ng sarili mo or sa embassy. Nag-aano sila sa embassy, pero medyo may kamahalan doon. Pero hindi naman masyadong mahal sa embassy ng Czech Republic, na depende. Pero sa amin noon, isang papel lang nasa 100 plus ganun. Yung nabayaran namin noon sa embassy, yung process ng visa, yung nabayaran ko is 2,200. Kasi 2,000 yung babayaran, tapos yung police ko pa hindi na translate yung, so bali i-translate nila yun, so magdagdag ka ng ibabayad. So bali yung yung working permit ko is hinintay ko siya ng 2 months na nag-apply ako. Tapos nung dumating na yung working permit ko, tama din na dumating na yung ko din, yung police clearance ko, tama din. Tapos, ayun, di ba nagme-message yung sa inyo, yung CNCC, na kung kailan ka pupunta doon, kung dumating na yung police clearance mo. Kasi kapag kumuha ng police clearance mo sa Hong Kong, hindi yan mapupunta sa'yo, kundi didiretso yun doon sa embassy. So, ang Czech Republic Embassy na ang mag-i-email sa'yo na dumating na yung yung police clearance mo, kung kailan ka mapunta. Kaya, i-confirm mo lang yun kung kailan ka pupunta. Saka, dapat ready na yung mga NBI nyo, mga requirements nyo, ready na yun. Pero yung sa amin, NBI lang naman yun. Tapos, kasi yung company namin sa Czech Republic, yung iba kasi nagtatanong ng diploma. Yung company kasi namin sa Czech Republic, hindi siya nagre-required ng diploma. Kaya yun ang maganda sa amin. Kaya yung hinanap lang sa amin, yung NBI lang, at saka yung police clearance, yun lang, at saka yung translator ng lahat ng mo. Kung hindi na translate, magbabayad ka ng another extra sa kanila. So, yun lang. Tapos, nung mabilis lang yung
yung nagtatanggap, yung pangalan niya si Sir Radic. Mabilis lang yung interview niya, parang nag-i-interview ka lang ng ano. Tapos nun, simula nun, pag naipas niya na, tapos may tatak na, natataka na nila ng kaunti yung ano mo, yung visa mo. Siguro maghihintay ka ng 3 months. Yung sa amin yung guys nung experience namin, 3 months yun. Tapos pagka 3 months, pwede mo yun makuha na. Magme-message ulit si Radic sa inyo na sa email nyo na nandoon na yung ano nyo, yung approvisan nyo. Hindi naman, may nagtatanong din kung may nagre-refuse. Hindi naman nagre-refuse sa Czech Republic kung legit yung working permit mo. Pero bago yan tatanggapin ng Czech Republic, i-check nila yan kung totoo ba yung ano mo, yung working permit. Kaya parang wala naman mababalitaan na refuse sa Czech Republic sa Hong Kong. Hindi ko lang alam, pero yung nag-apply kami, ang dami namin guys, nasa 30 ata kami. Tapos lahat na-approve. Meron lang na-delay yung iba kasi nakauwi sa Pinas, hindi na nila nabayaran, tapos hindi sila anong tawag dyan? Hindi sila kaagad-agad nakapunta ng Czech Republic para magpasa ng requirements, kaya yung iba hindi sila natagalan sila, pero ang balita ko nakasunod sila. Pero kami lang na sunod-sunod, ang dami namin, halos lahat kami na approve. So yun, nung na-approve ng visa ko, within 1 month mo yan i-claim, kasi pag sobra na siya ng 1 month, maano na yun siya. Tapos, kailangan mo ng 1 month notice sa amo mo, kasi hindi ka din bibigyan ng Czech Republic ng visa mo kung hindi ka naka 1 month notice sa amo mo or binayaran mo. Kaya ayun, nung after 1 month, nagbayad na kami ng ticket, kasi aside sa 30,000 na binayaran namin noon, is iba din yung ticket, kasi yung nagdagdag lang kami ng kaunti kasi masyadong mahal yung ticket papuntang Europe, kaya nakadepende din sa sa ticket na madadat na ninyo. Siguro kung lahat-lahat yun, pati yung nagastos ko sa embassy, saka yung mga requirements, siguro nagastos ko is 40,000 each dollar. Pero ngayon, medyo malaki na yung sinisingil ng agent ko, nasa 35. Pero kung gusto niyo mag-apply sa agent ko, kayo na lang mag-message sa kanya, ibigay ko lang sa inyo yung FB niya. Hindi naman kapag inad nyo siya, hindi naman agad-agad na mag-a-apply kayo, magtitingin-tingin muna kayo, magpa-add muna kayo doon sa grupo nila, kasi kung ano yung available na hiring ng agent ko, i-add ka doon sa grupo, at saka doon niya pinupush yung kung sino na yung nag-apply, kung sino yung waiting of visa, kung sino na yung ganun, doon yun malalaman. Kaya minsan lang din siya nagpo-post sa FB. Kaya halimbawa mag-a-apply kayo ng Czech Republic, i-message niyo siya, pero kasi masyadong busy yung ko, kasi ang dami niyang aplikante. Kailangan niyo yung mag-message hanggang ma-replyan niya kayo. Tapos pag ma-reply niya kayo, i-add niya kayo doon sa grupo kung saan kayo mag-a-apply. Halimbawa, Czech Republic. Pag nakausap niyo siya, i-add niya kayo doon, at saka doon niyo malalaman, kasi madami yan nag-a-apply. Doon din siya nagpo-post, kaya doon niyo malalaman kung ano pa ang mga hiring niya. Kaya ayun,
nakasali ako dun sa Czech Republic nila, yun lang ang nasalihan kong isa. Ngayon madami siyang Czech Republic kasi yun lang ang hiring niya ngayon. Tapos may mga hiring din siyang iba pero hindi ko sure pa ang mga yun guys kasi hindi ko naman na-try. Kung ito lang ang maano ko is itong Czech Republic guys. So yun lang. Kung gusto nyong mag ano sa kanya, Mili-Mili, ang name niya sa FB, tapos yung Europe plug yung EU plug yung profile niya. So, i-message nyo lang siya guys, kayo nang bahala magkausap sa kanya. At saka, yun lang. Bye-bye! Ito nga pala yung room ko is, nakaseparate yung room ko sa bahay nila, kaya pwede ako mag-ingay kahit sumigaw. Kaya ito yung room ko. Ito, may TV ako guys, kaso kinuha ng amo ko kasi nasira yung TV nila. Kaya inaayos pa yung TV nila, kaya andun pa. So may CR din ako doon. Yun ang pintuan. So yun lang guys. Subscribe nyo na lang ako guys para makatulong-tulong naman guys. At saka like na rin yung ano ko, video ko. First time ko magsalita ngayon kasi parang ginanahan ako at saka parang naano ako kasi 1 week akong walang trabaho kasi pumunta sila ng Japan, kaya parang hindi ako na tulog na ako ng tulog dun sa boarding house, kaya parang hindi pa ako na antok, kaya mamaya matulog na rin ako guys. Kaya bye bye guys. Kung may gusto kayong itanong yun na lang sa comment below. Okay guys, bye bye.